Tito Densyo Love Stories presents The Frosty and the Pretend Beggar. Written by Miss Aphrodite. Ayan na naman! Lumabas na naman ang maduming babae. Manghuhuli na naman siguro ng malaking isda. Sa dami ng nakatikim, hindi na ako magtataka kung may sakit na HIV yan. Paisa nga, Desiree. Ang ganda talaga. Makinis at maputi ang balat. Maluwag na nga lang. Haha. Sari-saring bulungan ang narinig ni Desiree pagkalabas niya ng kanyang inuupahan. Patungo siya sa tindahan ni Aling Teresita upang bumili ng shampoo at lahat ng mata ng kanyang mga kapitbahay ay nasa kanya. Hindi na yun bago sa kanya. Palaging nasa kanya ang atensyon ng mga tao kapag siya'y lalabas ng bahay. Paano ba naman kasi? Isa siyang mababang uri ng babae. Malalim na bumuntong hininga si Desiree at palihim na napairap ang mata sa ere. Aling te, pabili nga po ng shampoo. Saad niya pagkarating sa tindahan ng matanda. Inayos nito ang suot na salamin sa mata at pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Tumaas ang kilay nito at umismid. Wala kaming shampoo. May tono nitong saad. Siya naman ngayon ay napaangat ng kilay. Kitang-kita niya ang nakabitay na pack ng shampoo. Umiling siya at hindi na lang pinilit ang matanda at umalis sa tindahan. Ganito lagi. Ayaw siyang pinapabili ng kanyang mga kapitbahay dahil raw galing sa madumi ang kanyang pera. Wala siyang nagawa kundi lakarin ng malapit na grocery store. Nag-grocery na lang din siya dahil baka maubusan siya ng stock sa bahay at wala siyang mabilhan na tindahan. Pagkatapos niya mag-grocery ay agad siyang bumalik sa kanyang apartment. Pagkarating ay nilagay niya sa ibabaw ng mesa ang kanyang pinamili at pagkatapos ay tinungo ang CR para maligo. Hindi siya nakaligo kagabi dahil sa sobrang pagod at antok. Hindi niya tuloy nalinisan ang katawan. Marami pa namang humahalik sa kanyang leeg. Naghalo-halo ang laway ng iba't ibang lalaki sa kanyang leeg. Isa siyang prostitute at nagtatrabaho sa isang club. Pero ang hindi alam ng lahat ay wala pang kahit ni isang lalaki ang nakakuha sa kanyang puri. Hanggang halik lamang at make-out ang kanyang ginagawa. Bago pa kasi mauwi sa pagtatalik, ay pinapainom na niya muna ng alak na may halong sleeping pills ang kanyang mga customers. Dinadahilan niya na para mag-init ng gusto ang katawan nito. Pagkatapos niyang maligo ay lumabas siya ng CR habang nakatapis ng tuwalya. Pag-angat niya ng tingin ay agad siyang napatalon sa gulat nang makita ang isang madungis na lalaki na nakaupo sa kanyang sofa. Inosente ang mga mata nitong nakatitig sa kanya. Salubong ang kilay na nilapitan niya ito. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Kunot ang noo niyang tanong habang nakaduro ang daliri dito. Nagulat siya nang hulihin nito ang kanyang daliri. Pero mas nagulat siya nang isubo nito ang kanyang daliri at sinipsip. Nanindig ang kanyang balahibo habang nanlalaki ang matang nakatitig dito. Hindi agad niya nabawi ang kanyang daliri dahil sa sobrang gulat. Mariin ang mata nitong nakatitig sa kanya habang subo-subo ang kanyang daliri. Nang makabalik sa realidad ay agad niyang hinigit ang kanyang daliri at mabilis na tinago ito sa kanyang likod. Dinungaw pa nito ang kanyang nakatagong kamay. Sinamaan niya ng tingin ang lapastangang lalaki. Sino ka nga sabi? Bakit ka nakapasok dito? Siguro magnanakaw ka, no? Paratang niya. Hindi ito sumagot at nakatitig lamang sa kanya. Inis niyang tinaliman ng tingin ng madungis na lalaki at sapilitan itong pinatayo at hinila palabas. Mabilis niya itong pinagsarhan ng pinto. Agad siyang nakahinga ng maluwag. Tinungo niya ang kanyang kwarto at nagbihis. Agad niyang tinanggal sa kanyang utak ang lalaki. Ang hindi niya alam ay nakatayo lamang ang lalaki sa labas ng kanyang pinto. Nang sumapit ang 6:00 ng gabi, ay agad nang lumabas ng bahay si Desiree para pumasok sa club.
Malakas niyang tili ng mabungara ng kaninang lalaki. Sinapo niya ang kanyang dibdib dahil sa gulat. Malakas ang pintig ng kanyang puso na para bang luluwa na ito. Ano pang ginagawa mo dito? Umalis ka sabi eh! Pagtataboy niya, agad niyang sinara ang pinto at nilak ng mabuti bago hinarap muli ang lalaki. Inirapan niya ito at pagkatapos ay nilagpasan. Masama ang timpla ng kanyang muka hanggang sa makarating siya sa club. Nasinghalan niya pa ang kanyang kaibigan dahil sa sobrang inis. Mabuti na lamang at sanay na ito sa kanya. Nang sumapit na ang 8:00 ng gabi, ay agad na silang dinagsa ng maraming customer. Des! May customer na naghahanap sa'yo! Nasa 3rd floor, room 8. Imporma sa kanya ng kanyang kasamahan. 3 palapag ang meron ng club na ito. Ang una ay ang mga taong hindi afford ang VIP, which is nasa 2nd floor, kung saan makikita ang mayayamang binata o negosyante na gustong magsayang ng pera. Ang 3rd floor naman ay ang mga palapag kung saan ginagawa ang bagay na iyon. Tinanguan niya ito at tinungo ang sinabing customer. Inayos niya muna sandali ang kanyang buhok bago marahang kumatok. Nang bumukas ang pinto ay sinalubong niya ito ng isang matamis at nangaakit na ngiti. Agad na napangiti ng malawak ang lalaking nagbukas ng pinto nang makita siya. Come in, sweetie. Nangaakit ang boses nitong Saad. Nakasuot lamang ito ng roba. Ngunit kitang-kita niya ang mabalbo nitong dibdib. Gusto niyang umuwi, ngunit pinigilan niya ang sarili. Pumasok siya sa loob. Narinig niya ang pagsara at ang tunog ng paglak ng pinto. Nang humarap siya dito ay agad siya nitong inatake ng halik. Calm down, honey. Peking tawa niya at bahagya itong tinulak. What? Salubong ang kilay nitong tanong. Ngumiti siya ng matamis dito at inangat ang isang bote ng alak. Before we start, we should drink first para naman mas lalo tayong mag-init. Nangaakit ang boses niyang Saad. Nakita niya ang pag-islap ng mata nito at ang mabilis na pagtango. Naglakad siya sa side table at tinutusan nitong kumuha ng baso. Agad nitong sinunod ang kanyang utos. Nilagyan niya ng alak ang kanilang baso. Hinayaan niyang halik-halikan nito ang kanyang leeg. Pasikreto niyang kinuha sa kanyang pouch ang sleeping pills at nilagyan ang alak nito. Agad niyang binalik ang basilyo ng gamot sa kanyang pouch. Nakangiting iniwas niya ang kanyang leeg dito na ikinasimangot nito. Binigay niya dito ang alak. Mas lalong lumawak ang kanyang ngiti nang makita ang mabilis nitong paglagok ng alak. You look excited. Malawak ang ngiti niyang Saad. Ngumisi ito at bumaba ang tingin sa ibaba nito. Natawa siya nang makita ang umbok doon. Hindi pa siya nakakabawi nang agad siya nitong tinulak pahiga. Tumatawang nagpaubaya naman siya. Sabik na sabik nitong hinalikan ang kanyang leeg pababa sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal ay agad itong napahinto. Narinig na lang niya na kalaunan ang mga hilik nito. Nawala ang kanyang ngiti at naging seryoso ang kanyang muka. Agad niya itong tinulak palis sa kanyang ibabaw at saka bumangon. Inayos niya ang kanyang magulong buhok at umiiling na tinungo ang banyo upang linisin ang laway nito sa kanyang leeg. Pagkatapos niyang punasan ng wipes ang kanyang leeg ay agad siyang lumabas ng banyo at kinuha ang wallet nito. Umangat ang sulok ng kanyang labi. Kung siniswerte ka nga naman, Desiree. Nakangiti niyang kausap sa sarili. Kumuha siya ng 10,000 sa wallet nito at pagkatapos ay iniwan ng natutulog na lalaki. Ciao! Saad niya sa natutulog na lalaki at pagkatapos ay sinara ang pinto. Malawak ang kanyang ngiti na bumaba. Para siyang nanalo sa loto sa klase ng kanyang ngiti. Agad siyang napailing. Boys will be boys. Parehong hayok sa laman. Naiiling niyang Saad. Sa gabing yun ay 3 ang kanyang naging customer at kagaya ng ginawa niya sa naunang lalaki ay ginawa rin niya sa 2. Now she earned 30,000 in just one night without a sweat. Maaga siyang nakauwi. 12:00 pa lang ay nakauwi na siya. Kadalasan kasi ay 2:00 o 3:00 ng umaga siya nakakauwi. Pero iba ngayon dahil madali lang lokohin ang kanyang 3 customer. What the hell? Hindi makapaniwala niyang bulalas na makita ang isang pamilyar na likod ng isang lalaki. Mabilis niyang nilapitan ito. Bakit nandito ka pa? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Umalis ka na! Nakapamewang niyang singhal. Namumungay ang mata niya nitong tinitigan sa mata. Nakaramdam naman siya ng pagkahabag.
Mukhang antok na ito at dahil para bang babagsak na ang talukap nito. Humugot siya ng malalim na hininga. Fine, you can come with me inside. Huwag ka lang gagawa ng masama at hindi ako magkakamaling barilin ka. May baril ako sa kwarto ko. Pananakot niya. Wala naman talaga siyang baril. Gusto niya lang itong takutin para hindi siya nito gawa ng masama. Pinapasok niya ito sa loob. Pagkapasok ay agad itong naglakad sa sofang inuupuan nito kanina at agad na humiga. Nakokonsensyang kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi. Mukhang kanina pa siya nito inaantay. Mukhang wala na itong ibang matutuluyan. Hula niya'y pulubi ito dahil sa dungis. Pero kakaiba ito na pulubi dahil matangkad at matipuno ang katawan. Kung gugustuhin nitong sakalin siya, ay makakaya nito, lalo na at malaki ang muscles. Itim na itim ang mata nito at matangos ang ilong. Nabalik siya sa ulirat nang marinig ang pag-iingay ng tiyan nito. Mukhang nagugutom na nga ito. Tumayo ka dyan para kumain. Ipaghahanda kita ng pagkain sa mesa. Saad niya. Agad naman siya nitong sinunod at tumayo. Sumunod ka na sa akin. Anya. Narinig niya ang yapak nito na sumusunod sa kanya. Pinaupo niya ito sa plastik na upuan bago nagluto ng makakain. Hindi pa siya kumakain kaya pasasabayin na lamang niya ito. Piniritong itlog at hotdog lang ang kanilang ulam. Kumuha siya ng plato at nilagyan ito ng kanin at ulam. Pagkatapos ay nilapag niya sa harapan nito. Tumalikod siya at kinuha din ang kanyang pinggan. Sa kanyang pagharap ay gulat na gulat siya sa itsura nito. Marami ang kanin nito sa bibig kaya lumobo ang pisngi nito. Napatingin siya sa plato nitong wala ng laman. Bumalik ang kanyang tingin sa mukha ng lalaki at napakurap-kurap. Tapos ka na? Hindi makapaniwala niyang tanong. Tumango ito sa kanya bago tumayo at naglakad pabalik sa sala. Siya naman ay naiwang nakanganga. Gulat na gulat siya. Tulalang kumain mag-isa si Desiree. Sinubukan niya ring ipasok ang pagkain sa kanyang bibig para gayahin ang ginawa nito kung kaya rin ba niya. Ngunit nabulunan lamang siya kaya naiiling niyang sinapok ang kanyang noo. Nai-stress siya dahil sa lalaking yun. Pagkatapos niyang kumain ay agad niyang hinugasan ang kanilang pinagkainan. Nang madaanan niya ang sala ay nakita niya itong malalim na ang tulog. May kanin pa ito sa bibig at ang kamay ay may kanin pa rin. Napailing-iling siyang bumalik sa kusina at kinuha ang basin at towel. Bumalik siya sa sala at pinunasan ang kamay at mukha nito. Nagulat siya nang makita ang gwapo nitong muka. Kung tutuusin ay mas gwapo pa ito sa mga artistang nakikita niya sa TV. Wow! Manghang bulalas niya at napakurap-kurap. Ang gwapo mo namang pulubi. Dagdag niya. Hindi niya maiwasang paraani ng kanyang mga daliri sa matangos nitong ilong. Sana lahat binayayaan ng ganitong ganda. Mahinang bulong niya at pinagkatitigan ang mukha nito. Paano ka ba naging pulubi? Dati ka bang mayaman tapos na-bankrupt ka at naging pulubi? At mas worst ay nabaliw. Napailing siya. Kawawa ka naman. Aampunin na lang kita. Total ako lang naman mag-isa dito. Pasalamat ka dahil mabait ako. Kundi, sa kalsada talagang bagsak mo. Natatawa niyang dagdag. Mukha na siyang baliw. Kung may ibang makakakita sa kanya at mapagkakamalan nga siyang isang baliw. Pag nagkataon ay mas lalo siyang lalayuan ng kanyang mga kapitbahay. Mahina siyang natawa at kalaunan ay napailing. Ano ba naman itong mga pinagsasasabi ko? Natampal niya ang kanyang noo. Agad siyang tumayo at binalik ang basin sa lababo. Pumasok siya sa kanyang kwarto at kumuha ng ekstra kumot at unan. Bumalik siya sa sala at pinunan dito ang kanyang kinuhang unan. Kinumutan niya rin ito. Tinitigan niya pa ito ng huling beses bago napagpasyahang bumalik sa kanyang kwarto upang matulog. Alauna na ng umaga at antok na siya. Hindi nagtagal ay kinain na siya ng dilim. Hanggang sa makatulog ay tanging ang lalaking mahimbing na natutulog sa kanyang sala ang nasa kanyang isipan. Hindi alam ni Desiree kung bakit. Kinabukasan ay papungas-pungas na lumabas si Desiree sa kanyang kwarto. 10:00 na ng umaga. At kumukulo na rin ang kanyang tiyan sa gutom. Nakita niya ang walang taong sala. Sobrang tahimik kaya nagtaka siya kung nasaan ang nagpunta ang lalaki. Ipinagkibit-balikat na lamang niya ito at tinungo ang kusina.
Ngunit agad rin siyang napahinto nang makita ang bulto ng lalaki na nakatalikod sa kanyang gawi. May kung ano itong ginagawa. Hindi niya lang makita dahil sa lapad ng likod nito. "What are you doing?" Kunot noon niyang tanong at naglakad patungo rito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang itsura nito. "What the fuck?" Gulat niyang bulalas. Nangingitim ang bibig nito dahil sa kaldero. Nakita niyang ganon na rin ang kamay nito. Mariin niyang naipikit ang kanyang mata at napatampal sa noo. Palagay niya'y tatanda siyang maaga dahil sa konsumi. Huminga siya ng malalim at napipilitang ngumiti, habang ito naman ay inosente lang siyang tinititigan. "Look, hindi to pagkain, okay? Kaldero to!" Mahinahon niyang pagpapaintindi. Hindi ito tumango at patuloy lang na nakatitig sa kanya. Naiiling niya itong hinila patungo sa lababo at binanlawan ng kamay at pinunasan ng basang tawel ang bibig. Hindi niya inintindi ang mariin itong paninitig sa kanya. Mukhang nasanay na yata siya. Wala naman kasing itong ibang ginawa kundi titigan siya. "Sa susunod, kapag nagugutom ka, gisingin mo ko. Katukin mo yung kwarto ko para malutuan kita." Saad niya habang pinupunasan ng tuyong tawel ang muka at kamay nito. As usual, hindi siya nakatanggap ng sagot. "Ang dungis mo. Mamaya bibilan kita ng iyong masusuot." Pagkausap niya ulit dito. Inupo niya ito at siya naman ang nagluto ng kanilang agahan. Pagkatapos niyang magluto ay kumain na rin siya agad. Tinuruan niya ito kung paano kumain ng tama, pero marami pa rin itong nasasayang na kanin. Nang sumapit ang 2:00 ng hapon ay nagpaalam siya dito. Binilinan niya itong wag lalabas ng bahay at wag magpapapasok ng ibang tao. Aalis kasi siya at tutungo sa mall para bilhan ito ng masusuot. Sobrang dumi kasi ng suot nito at maraming punit ang damit. "Uy, saan ka na naman tutungo, Desiree? Hahanap ka na naman ba ulit ng lalaki?" Nanunuyang saad ni Balong nang makasalubong niya ito. Kasama nito ang mga kaibigan. Sabay pa silang nagtawanan dahil sa sinabi ni Balong. Inirapan niya ang mga ito at akmang lalagpasan nang higitin nito ang kanyang braso at binalik siya sa kanyang kinatatayuan. Umigting ang kanyang panga sa galit at tumalim ang kanyang tingin. Uy, ang tapang pare. Tumatawang saad ng isa sa kanila at umakbang kay Balong. Humalakhak si Balong na animoy may nakakatawa. Hinawi nito ang kanyang buhok kaya malakas niya itong tinampal. Mas lalo itong tumawa. Baka naman, pwedeng pa isa Desiree. 5 kami kaya alam kong masasarapan ka ng gusto. Saad nito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa at dinilaan ang pang-ibabang labi. Mukha itong manyakis. Agad namang sumang-ayon ng 4 sa sinabi ni Balong. Oo nga naman Desiree, sa aba nitong sa akin hindi ka nalugi. Saad ng isa, hindi niya kilala ang 4. Si Balong lang ang kilala niya dahil ito lang ang kanyang kapitbahay. Hindi niya alam kung paano siya nakilala ng 4. Siguro ay dahil masyado siyang sikat. Umangat ang sulok ng kanyang labi. "Kahit prosty ako, hindi ko kayo papatulan May standards din kami mga prosty. Ayaw namin sa mga dilaw ng ngipin at mabaho ang hininga." Nanunuyang saad niya at umaktong tinakpa ng ilong. Sumama ang timpla ng 5 at naggitngit ang ngipin. Kung makapagsalita ka parang hindi ka naman luwag. Mas madumi ka pa nga siguro sa amin Galit na singhal ng isa. Tumango siya. "Oo, madumi nga ako. Sa katunayan nga may sakit akong..." Huminto siya at kunwaring napalingalinga. "AIDS." Nanlaki ang mata ng 5 at napaatras. "Pero sabi niyo nga, hindi ako lugi dahil mahaba ang inyo. Bakit hindi natin subukan?" Nangaakit niyang saad at kinagat ang pang-ibabang labi. Nakita niya ang paglunok ng 2 at ang sunod-sunod na pag-iling ng mga ito. Balong, kita na rin tayo sa susunod May lakad pa pala ako. Nagmamadaling paalam ng isa. Ni hindi pa nga nakapagsalita si Balong ay kumaripas na rin ito ng takbo. Kami rin pala, may importante pa kaming lakad. Dahilan ulit ng 3 at nagmamadaling umalis. Ngayon ay si Balong na lang ang natitira. Tiningnan niya ito at nginitian ng matamis. "Paano ba yan? Tayong 2 na lang siguro ang gagawa." Nakangiti niyang saad. Sinamaan siya nito ng tingin. Gawin mo na mag-isa. Saad nito at iniwan siya.
Malakas siyang bumalanghit ng tawa. Naluluha niyang pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata. Mga tanga! Natatawa niyang saad. Hindi maalis ang kanyang ngiti sa labi habang nakasakay sa jeep. Narinig niya ang mapanghusgang bulungan at tingin ng ibang pasahero sa kanya. Akala nila ay nababaliw na siya dahil wala namang nakakatawa pero tumatawa siya bigla. Umusog na rin palayo sa kanya ang katabing pasahero. Mas lalo siyang natawa dahil doon. Nagsibabaan na rin ang ibang pasahero kaya sinamaan siya ng tingin ng driver. Huminto ito sa gilid at galit siyang pinababa. Bumaba ka na, Ineng! Bago pa mandilim ang paningin ko sa'yo. Galit na banta sa kanya ng driver. Nakangiti siyang bumaba at hindi nagbayad ng pamasahe. Rinig niyang malakas nitong sigaw pero umakto siyang hindi ito naririnig. Utang inang babae ka! Huwag kang magpapakita sa akin, ah! Galit nitong saad. Patalikod niya itong kinawayan dahil malapit na siya sa mall ay nilakad niya na lamang ito. Nang makapasok siya sa mall ay agad niya itong tinungo ang damitang mumurahin. Bumili siya ng tig-apat na pares ng damit at short at brief. Bumili rin siya ng tsinelas nito. Nakita niya kasing nakapaalamang ang lalaki. Pagkatapos niyang mamili sa mall ay may sa Jollibee naman siya pumunta at nag-take out. Pumara ulit siya ng sasakyan pa uwi. Ngayon ay naging seryoso na ang kanyang muka. Ayaw niyang pababain ulit siya. Malayo pa naman ang kanyang bahay sa mall. Hindi niya kayang lakarin sa sobrang layo. Baka abutin pa siya ng siyam-siyam. Pagkarating niya sa apartment ay nadatnan niya ito ang magulong loob. Nagkalat ang kanyang mga maduduming damit na nasa basket. Ang mas nakakapagpagulat pa sa kanya ay ang kanyang panty na nasa mukha nito nakatabon habang ito ay natutulog. O baka nahimatay ito sa amoy ng kanyang panty. Nagiinit ang kanyang pisnging lumapit dito at akmang kukunin na sana ang kanyang panty nang mabilis nitong hulihin ang kanyang pulsuhan. Dahil sa gulat ay napamura siya. Ay yawa! Nanlaki ang mata niyang mura. Mabilis niyang hinigit ang braso at bahagyang umatras. Ano bang ginagawa mo sa panty ko at nasa mukha mo? Kunot noo ang tanong niya. Akin na lang yan. Akmang kukunin niya sana ito ulit nang ilayo nito at itago sa kanyang likod. Pinanlakihan niya ito ng mata. Aanin mo ba yung panty ko ha? Lalaban ko pa yan! Baka amoy bulok na yan! Hindi na natapos ni Desiree ang kanyang sasabihin nang makitang iniangat nito ang kanyang panty at inamoy. Namilog ang kanyang mata at nalaglag ang kanyang panga. Patuloy nitong inamoy ang kanyang panty habang nakapikit pa. Mabilis na namula ang kanyang pisngi sa hiya. Agad niya itong hinablot at mabilis siyang tumalikod. Sweet. Agad siyang napahinto nang marinig itong nagsalita. Hindi niya lang masyadong narinig ang sinabi nito. Kunot noon niya itong nilingon. Ha? Salubong ang kilay niyang tanong. Hindi ito sumagot at pinagkatitigan lamang siya. Agad na napailing si Desiree. Namali lang siguro ako ng dinig. Anya at pinagpupulot ang kanyang mga maduduming damit na nagkalat. Nilagay niya ito sa basket at pagkatapos ay dinala papasok sa kanyang kwarto. Nang maalala ang kanyang binili ay agad siyang lumabas ng kwarto. Halika! Tumayo ka para maligo. Binilan kita ng masusuot mo. Anya at hinila ito patayo. Hindi naman ito nagmatigas at nagpahila sa kanya. Dinala niya ito sa kanyang maliit na CR. Alam mo naman siguro kung paano maligo, ano? Pagtatanong niya. Naiinis siyang suminghap nang hindi ito sumagot. Hoy! Naririnig mo ba ako? Agad itong napakurap-kurap nang tumaas ang kanyang boses. Dahan-dahan itong tumango na ikinahinga niya ng maluwag. Ito nga palang susuotin mo. Anya at pinatong ito sa maliit na lababo. Hinarap niya ulit ito. Maiwan na kita. Saad niya at lumabas ng CR. Tinungo niya ang sala at umupo sa kaharap na hinihigaan nito. Narinig niya ang lagaslas ng tubig, hudyat na nagsimula na itong maligo. Pagkatapos nitong maligo ay lumabas itong maayos na ang pananamit at maaliwalas na ang muka. Agad na napangiti ng malawak si Desiree nang makita ang maganda nitong itsura. Mukhang hindi ito pulubi. Tingnan mo, ang gwapo-gwapo mo. Paniguradong maraming maghahabol sa iyo ng mga kababaihan. Proud niyang sabi. Naglakad ito patungo sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Napakurap-kurap si Desiree sa gulat. Siniksik nito ang muka sa kanyang leeg. Naramdaman niya ang pag-amoy nito.
Agad na nagtaasa ng kanyang balahibo sa batok at mariing na palunok. Ano bang, ano bang ginagawa mo? Nauutol niyang tanong ng makabawi. Hugging you. Nanlaki ang kanyang mata at nanigas siya ng marinig ang bariton nitong boses. Nagsasalita ka? Gulat niyang tanong. Hindi makapaniwala si Desiree na nagsasalita ito. Akala pa naman niya ay Pepe ito. Napalunok siya nang mas lalong humigpit ang yakap nito sa kanyang bewang. Nahigit ni Desiree ang kanyang hininga nang maramdaman ang ginawa nitong pagdila sa kanyang leeg. Agad na nag-init ang kanyang katawan. Marami na ang nakahalik sa kanyang leeg at katawan, ngunit kahit ni minsan ay hindi niya naramdaman ang mag-init. Tanging sa lalaking ito lamang. Lumunok siya bago pikit matang bahagya itong tinulak. What are you doing? Sobrang lakas ng pintig ng kanyang puso na animoy gustong kumawala sa hawla. You shouldn't do that! Dagdag niya pa. I didn't even know you! Patuloy niya nang hindi makakuha ng sagot mula dito. Nakatitig lamang ito sa kanya gamit ang mapupungay na mata. Mukha itong lasing. Huminga ng malalim si Desiree. Pasok lang ako sa Gianluca. Ha? Maang niyang tanong nang putulin siya nito. My name. Maikli nitong sagot. Agad siya nitong hinila pabalik at binaon ulit ang muka sa kanyang leeg. Now, can I kiss you? Malalim ang boses nitong saad. Dahil sa pagkagulat ay hindi siya nakaangal nang paulanan nito ng halik ang kanyang leeg. Nang maramdaman ang ginawa nitong pagsipsip sa kanyang balat, ay agad siyang umatras. Nagsalubong ang makapal nitong kilay. Animoy nagtatanong kung ano ang problema. Hindi ka pwedeng mag-iwan ng marka. May trabaho pa ako mamaya. Paliwanag niya. Agad nandilim ang mata nito at tumigting ang panga. Mariin itong kumuyom ang kamao. Nakaramdam siya ng konting takot. Mukha na kasi itong manununtok. May nasabi ba ako masama? Kinakabahan niyang tanong. Umismi dito at tinalikuran siya. Humiga ito sa sofa at tumalikod. Napakurap-kurap siya dahil sa inasta nito. Mukha itong batang nagtatampo. Kinagat niya ng mariin ang kanyang pang-ibabang labi upang pigilan ang sumusupil ng ngiti. Ang cute. Mahinang saad niya sa kanyang utak at napailing-iling. Hinayaan niya itong magmukmok at pumasok sa kwarto. Humiga siya sa kanyang kama. Hindi nagtagal ay nakatulog din siya. Nagising siya ng bandang 5:00. Agad siyang naligo at nag-ayos ng muka. Suot-suot ang isang black open back skinny sexy satin dress na hapit sa kanyang katawan. Maliit at manipis ang kanyang bewang, ngunit malaki ang kanyang balakang. Gustong-gusto ng kanyang customer sa club na pinipisil ang kanyang balakang, lalo na ang kanyang puwetan. Sa kanyang paglabas ay nakita niya ang nakatulalang luka sa kawalan. Mukhang may malalim itong iniisip. Mahina siyang tumikim upang kunin ang atensyon nito. Hindi naman siya nabigo dahil lumingon ito sa gawin niya. Pinasadahan siya nito ng tingin. Mas lalong umigting ang panga nito at halos magdikit na ang kanyang mga kilay dahil sa pagsasalubong. Aalis na ako. Ikaw nang bahala dito ah. Anya, hindi ito sumagot at mariin siyang tinitigan. May problema ka ba sa suot ko? Takang tanong niya. Napapansin niya kasing masama ang tingin nito sa kanyang suot. Mukhang gustong-gusto nitong punitin. Nag-angat ito ng tingin hanggang sa magtama ang kanilang mga mata. Napalunok siya dahil sa sobrang dilim nito. Ugly. Agad na umawang ang kanyang bibig dahil sa gulat. Hindi pa man siya nakakabawi ay tumalikod na ito ng higa. Nang makaalis si Desiree ay agad na bumangon sa pagkakahiga si Luca at pagkatapos ay nakapamulsang lumabas ng apartment. Walang mababakas na emosyon sa mukha nito. Awang ang bibig sa mga babaeng nakikita sa kanyang paglabas. Sino yan? Bakit ang gwapo? Hindi mo ba nakita? Galing sa apartment ni Desiree. Baka isa sa mga nabudol ni Desiree. Sayang, ang pogi-pogi pa naman. Lapitan natin. Sige dali. Napahinto si Lucas sa paglalakad nang harangin siya ng 3 babae. Malawak ang ngiti sa kanilang mga labi na animoy tuwang-tuwa. Hi, what's your name? Hindi siya sumagot. Kaano-ano mo ba si Desiree? Nakita ka kasi namin na lumabas sa apartment niya eh. Pagtatanong ulit ng isa.
kunot noong naglakad siya muli at nilagpasan ang tatlo. Alam mo bang prosti ang Desiree na yan, Pogi? Pangungulit nitong tanong. Umigting ang kanyang panga sa inis. Naiirita siya sa tatlo. Hindi naman ningid sa kaalaman ni Luca na isang prosti si Desiree. Sa katunayan nga ay doon sa club na pinagtatrabahuan ni Desiree niya nakilala ang dalaga. Luca was enchanted when he first saw Desiree dancing seductively on a small stage in that club. Hulog na hulog siya sa dalaga na ito to the point na nagpanggap siyang pulubi para lang mapalapit dito. Can you believe it? A multi-billionaire pretended to be a beggar para lang sa isang babae. How ironic! Hindi niya alam kung bakit pagiging pulubi pa ang kanyang napiling gawin. Siguro dahil nakita niya itong nagbigay ng pera sa isang pulubi. Nagbabakasakali din siyang mapansin ito. Pogi! Lumayo ka na sa babaeng yun dahil huhut-hutan ka lang nun ng pera. Nabalik ni Luca ang ulirat ng marinig ang boses ng isa sa tatlong babae. Agad namang sumang-ayon ang mga kasama sa sinabi ng isa. Kahit ubusin pa ni Desiree ang kanyang yaman ay ayos lang. Kapag naging sila ng dalaga ay ibibigay niya dito ang lahat. Inis na hinarap niya ang tatlo. Pinanlilisikan niya ito ng mga mata na parehong ikinaatras ng tatlo. Do not interfere with me. Mind your own business. Malamig niyang saad at tumalikod sa tatlong babaeng awang ang bibig at hindi makapagsalita. Dahil walang dalang cellphone si Luca ay inis niyang nilakad ang daan patungo sa kanyang kondo. Hindi niya matawagan ang kanyang mga kaibigan upang sunduin siya. Inabutan siya ng 30 minutos bago nakarating sa kanyang kondo. Nananakit ang kanyang mga paa. Hindi naman kasi siya sanay na maglakad. Hinubad niya lahat ng kanyang saplot at sumulong sa shower. Madalian lang ang kanyang pagligo dahil pupunta pa siya sa club. Kailangan niyang bantayan si Desiree. Pagkatapos niyang maligo at magbihis ay agad na siyang sumakay sa kanyang kotse at pinaharurot agad ito papuntang club. Pagkarating niya sa club ay agad niyang hinanap si Desiree. Nandilim ang kanyang mga paningin nang makita ito sa isang lounge na nakikipaghalikan sa isang peste. Mariing kumuyom ang kanyang kamao at tumigting ang kanyang mga panga. Parang gusto niyang patayin ang lalaking yun. Wala itong karapatang halikan si Desiree. Siya lang dahil sa kanya ito. Hey boy! Hindi niya nilingon ang babaeng tumabi sa kanya, na kay Desiree pa rin ang kanyang paningin. Napalingon lang siya sa babae nang maramdaman ang paghaplos nito sa kanyang dibdib. Sinamaan niya ito ng tingin at pilit na tinatanggal ang kamay nitong humahaplos sa kanyang dibdib. Ngunit nangaakit lang siya nitong initian na ikinadagdag ng inis niya. Parang kay sarap punitin ang bibig nito. Hands off if you don't want me to break it. Malamig niyang banta. Mukhang nadala naman ito dahil agad nitong tinanggal ang kamay at naglakad paalis. Binalik niya ang tingin sa pwesto ni Desiree, ngunit wala na ito. Natatarantang nilibot niya ang tingin. Nang makita itong pumasok sa elevator kasama ang lalaki, ay agad niya itong hinabol. Ngunit huli na ang lahat dahil sumara na ang elevator. Fuck! Galit niyang mura. Wala siyang ibang choice kundi gamitin ang hagdan. Tinakbo niya ito hanggang sa umabot sa 3rd floor. Alam niyang sa 3rd floor tutungo ang dalawa. Pagkarating niya sa 3rd floor ay saktong pumasok naman ang dalawa sa isang kwarto. Habol hiningang lumapit siya sa pinto. Gusto niyang buksan at kalad ka rin paalis si Desiree, ngunit natatakot siya sa magiging reaksyon nito. Hindi pa ito ang tamang oras para sabihin niya ang totoo. Huminga siya ng malalim at sumandal sa gilid ng pinto. Easy babe. Mariing na ipikit ni Luca ang kanyang mga mata nang marinig ang nangaakit na boses ni Desiree sa loob. Para siyang pinapatay sa sakit habang pinapakinggan ang tawa nito. Oh, you want me to get naked immediately? You should stay calm first. You're too aggressive. Nang hindi makayanan ay agad na umalis si Luca sa 3rd floor at tinungo ang 1st floor at doon uminom. Walang buhay na tumawa ng pagak si Luca. You're a fool, Luca. Of course, that's her work. She should pleasure her customers. Nagngingit-ngit ang ngipin ni Luca sa galit. Alam niyang ganito ang trabaho ni Desiree, ngunit hindi niya pa rin maiwasang magalit kapag naisip niyang kung sino-sino na lang ang nakakahalikan nito. Pero marami ka rin namang naikama dati. Kontra ng utak niya. Patas lang silang dalawa. Hindi na rin naman siya virgin dahil marami na rin naman siyang natikman dati noong hindi pa niya kilala si Desiree.
Para sa kanya ay hindi siya pwedeng mag-demand sa isang babae na ibigay ang virginity nito sa kanya kung siya mismo ay hindi na virgin. Para sa kanya, unfair yun sa parte ng babae. Pero pagdating kay Desiree ay nagiging possessive siya. Gusto niyang siya ang una at magiging huli nito. But that's too impossible. Kaya nga siya naiinis. Parang gusto niyang sakalin at ilibing ng buhay ang taong nakauna sa kanyang babae. Desiree is mine. At walang pwedeng umangkin dito kung di siya lang. Inisang lagok niya ang alak sa kanyang baso at nagpadagdag ulit hanggang siya ay malasing. I love her, but she can't love me back. Lasing niyang kausap sa bartender. Masakit ang puso niya. Hindi niya mapigilang umiyak. Karma niya na siguro ito dahil sa ginawa niyang pambabasted sa mga babaeng gusto siya. Sir, lasing na po kayo. Sino po bang pwedeng tawagan para kunin kayo? Tanong sa kanya ng bartender. Tawagan? Call my baby. Her name is Desiree. She work here. Nakapikit ang matang saad niya bago dumukdok. Napangisi ng malawak si Desiree nang makita ang mahimbing na tulog ng lalaki. As usual, kumuha na naman siya ng pera sa wallet nito. Bayad niya for entertaining him. Mahina siyang bumungis-ngis ng tawa bago lumabas ng kwarto. Pagkababa niya sa first floor ay agad siyang sinabihan ni Clarzia na may isang lalaking lasing na nasa counter area at hinahanap siya. Tumangaw siya dito bago nagpaalam. Hindi na siya nagtataka kung sino ang lalaki. Baka customer niya na ulit ito. Nang makarating sa counter area ay nakita niya ang isang lalaking nakadukdok sa counter. Familiar ang likod nito kaya pinanliitan niya ito ng mga mata at pilit na inalala kung saan niya ito nakita. Ngunit nung wala siyang makilala ay pinagkabit-balikat niya na lamang ito. May naghahanap ba sa akin, Gael? Tanong niya sa bartender na nakatoka. Close siya sa lahat ng nagtatrabaho sa club kaya kilala niya ang mga ito. Tumango ito sa kanya at nginuso ang lalaking nakadukdok. Sir, Miss Desiree is here. Pukaw ni Gael sa lalaking mukhang nakatulog na yata sa kalasingan. Pero nagulat na lang siya nang agad itong nag-angat ng tingin. Maski si Gael ay bahagyang napaigtad. Hilaw na tumawa si Gael at mahinang tumikim. Lumingon ang lalaki sa kanya kaya agad na nagtama ang kanilang mga mata. Umawang ang kanyang bibig at namilog ang kanyang mga mata. Muntik pa siyang mabuwal sa pagkakagulat. Mabuti na lang ay nakakapit siya ng mahigpit sa counter. Luka? Hindi makapaniwala niyang bulalas. Ngumiti ito ng malawak sa kanya. Babe, I'm waiting for you here. Why are you so matagal ba? Matagal ba kayo natapos ng lecheng lalaking yun? Mas lalong namilog ang kanyang mga mata sa tanong nito. He knows. He freaking knows. Nakasimangot ang mukha nito at halos mag-abot na ang mga kilay. Hinila siya nito palapit at mabilis na pinalibot ang braso sa kanyang bewang at parang batang sumiksik sa kanyang leeg. I'm mad. You know, I want to bury that man alive. Tumaas ang kanyang balahibo dahil sa lamig ng boses nito. Why are you here? Nauutal niyang tanong. Kung pagkakatitigan nito ay parang hindi pulubi. Poging-pogi ito sa suot na casual long sleeve na nakapilo ang manggas hanggang siko. Pinaresa nito ng slacks at brown dress shoes. Because you're here, obviously. Suplado nitong sagot na ikinamaang niya. Where did you get that outfit? Nagtataka niyang tanong. Don't tell me ninakaw mo to. Dagdag niya. Umingos ito. It's mine, babe. Don't be judgmental. Umirap siya. At saan mo naman to napulot, ha? Hindi ko to pinulot. Biniri ko to. Bored nitong sagot. But you don't have money. Pagdidiin niya. Who said? I'm a multi-billionaire businessman. Malakas na tumawa si Desiree. You're joking. Napatawa mo ako dun, ah. Natatawa niyang saad. Umalis ito sa kanyang leeg at mariin siyang pinagkatitigan. Tinaasan niya ito ng kilay habang tumatawa pa rin. Naiinis nitong hinugot ang isang wallet sa bulsa. Umawang ang kanyang bibig na makita ang wallet. It's Victorian wallet, the most expensive wallet.
Here. Abot nito sa ID card sa kanya. Kinuha niya ito at tiningnan. Napakurap-kurap siya at napatingin kay Luca. You're... You are GN Luca Armani? Hindi makapaniwala niyang tanong. Humisi ito. The one and only. Tunog mayabang nitong sagot. How? Hindi pa rin siya makapaniwala. Malalim itong bumuntong hininga. I just pretended to be a beggar to get close to you. If you don't know, I fell in love with you at the first sight. When I first saw you on that stage dancing seductively, I know right away what kind of woman you are and what kind of job you have. But my stupid heart didn't mind it because I still fell for you. My heart still beats for you. I don't care of who you are in your job. I only care of you and I just love you. Diretsahan itong pag-amin sa kanya. Nanigas si Desiree sa kanyang kinatatayuan at para siyang naghahabol ng hininga. Hindi siya makapagsalita sa gulat. Seriously? A multi-billionaire man fell in love with her? Siya na isang prosti at inibig ng isang bilyonaryo? Patawa! Umiling siya na ikinabagsak ng mukha nito. You're just joking. Hindi naniniwalang saad niya. Baka gusto mo lang rin akong ikama. Dagdag niya. Mabilis na umiling si Luca. Babe, no. Believe me. I'm telling the truth. I love you and I want to be with you. Desidido nitong sabi. Malalim siyang huminga at tumango. Kahit paniwalaan niya ang sinabi nito ay hindi pa rin sila bagay. Madumi siyang babae. Nakikipagpalitan na siya ng laway sa iba't ibang lalaki. Nanikip ang kanyang dibdib at nag-init ang kanyang mata. Masaya siya dahil may lalaking tanggap siya kahit mababang babae siya, pero hindi pa rin sila pwede. Nag-angat siya ng tingin at tipid ng ngumiti. Pilit niyang pinipigilan ang luhang kumakawala. I believe you. Naniniwala ako sa'yo. Pero hindi sapat yun para tanggapin kita sa buhay ko. Sapat na sa pagkakagusto mo sa akin. Hindi ko alam kung bakit mo ako nagustuhan pero nagpapasalamat pa rin ako. Dahil may isang tao pa palang gusto ko sa kabila ng pagiging madumi ko. Nanginginig ang labi niyang saad. Konting-konti na lang ay tutulo na ang luha niya. I just want to say goodbye, Luca. I'm sorry kung hindi ko kayang sumugal. Isipin mo na lang na ginawa ko to para sa'yo. Hindi ka nababagay sa akin. Marami pang babae dyan na pwede mong magustuhan. Sila na lang. Kawawa ka kasi kung sa akin ka lang ang babagsak. Sa isang maduming babae lang. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo ng may tumutulo sa kanyang luha. Remember this, Desiree. Hindi ako susuko. Magiging akin ka rin. Malakas nitong sigaw. Kahit maingay ang paligid ay klaro niya pa rin itong narinig. Tinakpan niya ang kanyang bibig at humagulhol ng iyak. Nanlalabo ang kanyang mata, ngunit ganun pa man ay patuloy pa rin siyang lumakad palabas ng club. Nagpakawala siya ng totoong ngiti sa gitna ng kanyang pag-iyak. Gusto kita, Luca. Gustong gusto kita. Nahihirapan niyang sabi sa gitna ng kanyang pag-iyak. Inaamin niyang gusto niya rin ang binata. Naninikip ang dibdib ni Luca habang nakatanaw sa papalayong bulto ni Desiree. Nangihina siya sa kadahilan ng ayaw nito sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang umalis sa club at umuwi sa kanyang kondo. Tulala lamang siyang nakaupo sa kanyang kama habang buhay ang kanyang mga mata. Naiinis niyang sinabunutan ang buhok at hinilamos ang palad sa muka. Nagsisisi siya kung bakit umamin pa siya. Sana ay hindi na lang niya yon ginawa. Di sana ay kasama niya pa rin ngayon ang dalaga sa apartment nito. I miss you already. Mahina niyang saad sa kawalan. Namiss niyang yakapin ang dalaga. Humiga siya sa kanyang kama at pinikit ang mga mata. Papalipasin niya muna ang gabing ito. Bukas na bukas ay pupuntahan niya ulit ang dalaga. Hindi siya susuko. Susuyuin niya ito hanggang sa bumigay. See you tomorrow, baby. May tipid ng ngiti sa kanyang labi bago nakatulog. Kinabukasan ay dumaan siya sa isang flower shop at bumili ng bulaklak para kay Desiree. Unang beses niya itong gagawin para sa isang babae, kaya kinakabahan siya dahil baka hindi nito tanggapin. Hindi niya rin alam kung ano ang gusto nitong bulaklak.
8 pa lang ng umaga at alam niyang tulog pa ang dalaga, pero dahil excited siyang makita ito ulit, ay sinadya niya talagang agahan ang pagpunta. Huminga siya ng malalim bago kumatok. Kumatok siya ng 3 beses hanggang sa bumukas ang pinto. Bumungad sa kanyang paningin ang bagong gising na si Desiree. Magulo ang buhok nito at namumungay pa ang mga mata. Good morning. Malawak ang ngiti niyang bati. Nanlaki ang mata nito at mabilis na sinara ang pinto. Nawala ang kanyang ngiti sa labi at nagsalubong ang kanyang kilay. Kumatok ulit siya pero hindi na nito binuksan. Baby, open the door! Marahan niyang utos. Hindi ito sumagot kaya't kumatok ulit siya. Ngayon ay mas malakas na. I know you heard me. Please open it and let's talk. Hindi ako alis dito kung hindi ka makikipag-usap. Saad niya. Bumukas ang pinto kalaunan at sumalubong ang nakasimangot na mukha ni Desiree. Ganun pa man ay sobrang ganda pa rin ito sa kanyang paningin. Iniwan nitong nakabukas ang pinto kaya pumasok na siya. Siya na rin ang nagsara nito bago tumungo sa kaharap na upuan na inuupuan ni Desiree. Here, flowers for you. Nakangiti niyang abot. Bumaba ang tingin nito sa kanyang dala at nagsalubong. I didn't know kung anong gusto mong bulaklak kaya ito na lang ang binili ko. Patuloy niya. Nakita niya ang mariin nitong pagkagat sa pang-ibabang labi hanggang sa bumalanghit ito ng tawa. Nangunot ang kanyang noo dahil sa pagtataka. What's funny? Nagtataka niyang tanong. Seriously? Tinatanong pa ba yan, Gianluca? Alam mo, ikaw lang ang nakilala kong lalaki nagbibigay ng cactus sa taong gusto nila. Natatawa nitong Saad. Kinamot niya ang kanyang kilay. Is it bad? Tanong niya. Mas lalo itong natawa. Gustong gusto niya mang makita itong tumawa, ngunit mas lamang talaga ang kuryosidad niya. Hindi niya alam kung anong masama sa ginawa niya. Dapat bouquet at chocolates ang dinala mo, hindi cactus na nakalagay sa flower pot. Tumatawa pa rin itong Saad. Natatawang pinunasan nito ang gilid ng mata. Naluluha ito sa kakatawa. Huminga siya ng malalim at nilagay sa gitnang mesa ang dala niyang cactus. To be honest ay namumula na ang kanyang tenga dahil sa iya. Hindi niya naman kasi alam na bouquet at chocolates pala dapat ang dadalhin. Sabi pa nga niya, it's his first time to do this. Wala siyang alam. Sana ay nag-search pala muna siya. Napahiya tuloy siya sa harap ng babaeng mahal niya. Bumalik sa pagiging seryoso ang mukha nito pagkatapos sa pagtawa. Tumikim siya at umayos ng upo. Now, tell me, why are you here? Seryoso ang tono nitong tanong. Gusto lang kitang ligawan. Pahayag niya. Tumaas ang kilay nito. Ligawan? At this hour? At ilang beses ba kitang sabihan na lumayo ka na sa akin? Hindi ka bagay sa akin. Ano na lang sasabihin ng mga taong nakakakilala sa'yo? Na pumulot ka ng isang maduming babae? Pagkakitong natawa, nagtagis ang kanyang panga. The hell with that. I don't care kung anong sasabihin ng mga tao. I only care about us. Bahagyang tumaas ang kanyang boses dahil sa inis. Luca, hindi naman pwede yun. Mangingialam at mangingialam pa rin ng mga tao kahit sabihin pa nating wala tayong pakialam sa kanila. At isa pa, ayaw kong madumihan ng pangalan mo kapag ako ang nakatuluyan mo. Baka ako pang maging dahilan ng pagbagsak mo. Malungkot nitong Saad at nag-iwas ng tingin. Tumayo siya at tumabi sa upo nito. Kinabig niya ito at hinalikan sa noo. Then let them be. Hayaan natin kung anong sasabihin nila. At kung natatakot ka na madungisan ng pangalan ko, hindi na kailangan dahil madungis na to. At kung natatakot ka na bumagsak ako, then be it. Kaya kong tanggapin ang aking pagbagsak kaysa mawala ka sa akin. Hindi ko yung kaya. Namamaos ang boses niyang Saad. Hindi ko kaya na mawala ka. You're my light. You gave light into my dark world. Dagdag niya pa. Narinig niya ang mahina nitong paghikbi. Nilayo niya ang sarili at sinapo ang mukha nito. He kissed her tears and eyes. Always remember this. Everything about you is perfect. You're perfect in my eyes, Desiree. Desiree hugged him tightly at hinalikan ang kanyang dibdib na ikinanigas niya. Parang nakaramdam siya ng kuryente sa buong katawan. Nahihirapang lumunok siya at pinakalma ang sarili. Thank you.
Thank you for being kind to me. Kahit ganitong klaseng babae ako, hindi mo pa rin ako hinusgahan. Sapat na sa akin na natanggap mo ako. Luca smiled genuinely. You're always welcome, babe. But I have one request. Anya, humiwalay ito sa pagkakayakap sa kanya at tiningnan siya sa mata. Ano yun? Tanong nito. Huminga siya ng malalim at nilakasan ang loob. I want you to quit your job. Diretsahan niyang saad habang nakapagtitigan dito. Wala siyang mabasang emosyon sa mga mata nito, kaya natatakot siya sa magiging sagot. Ngumiti ito ng matamis, kalauna na ikinabunot ng tinik sa kanyang lalamunan. Okay, I'll quit. Hindi naman kasi pwedeng makipaghalikan ako sa iba habang may boyfriend ako. Nakangiting saad nito. Umawang ang kanyang bibig. You're what? Nanginginig ang boses niyang tanong. Desiree laughed softly and kissed him in his lips. Hindi siya nakaganti dahil sa gulat. You're my boyfriend, and I'm your girlfriend. Agad niyang sinakop ang bibig nito at mariing niyopos ng halik. He kissed her hungrily and deeply. Hinihingal nilang tinapos ang halik. Pinagdikit nila ang kanilang noo at hinaplos ang labi nito gamit ang kanyang hintuturo. Simula ngayon, ako lang ang pwedeng humalik dito. Anya, naanimoy na nga ang kin habang nakatitig ng mariin sa nakaawang nitong labi. Sa huli ay niyukumos nito ulit ng halik. Mariing kinagat ni Desiree ang kanyang pang-ibabang labi upang pigilan ang namumuong ngiti. Hindi niya makalimutan ang ginawa nilang halikan ni Luca. 2 araw na ang nakalipas ngunit parang kailan lang ang nangyari. Mahinang napasingap si Desiree nang maramdaman ang pagpulupot ng matigas na braso sa kanyang bewang. What are you cooking, Namamaos ang boses nitong tanong. Matamis siyang ngumiti at bahagya itong nilingon. Mabilis naman itong hinuli ang kanyang labi at mariin siyang hinalikan. Sunny side up egg at saka fried rice for breakfast. Nakangiting Anya pagkatapos ng kanilang halikan. Tumango ito at hinalikan ang kanyang balikat. Naramdaman niya ang pagpasok ng kamay nito sa ilalim ng kanyang damit at ang paghaplos nito sa kanyang tiyan. Agad nagtaasan ang kanyang balahibo at mahina siyang napasinghap dahil sa kiliti sa kanyang kaibuturan. Pagkatapos niyang magluto ay agad na silang kumain. Puno ng tawa ang kanilang agahan dahil sa ginawa nitong kalokohan. Are you done? Tanong nito pagkalabas niya ng kanyang kwarto. Tumango siya at lumapit dito. Oo, tara na. Saad niya. Luca nodded his head and kissed her once again bago sila lumabas ng apartment. Aalis sila ngayon dahil magdi-date daw sila. And she's very excited dahil unang beses niya itong mararanasan at ang taong mahal niya pa ang kasama. Boyfriend nga talaga siguro niya yan. O baka naman ka-live-in partner tapos kabit siya. Napapansin ko na palagi siyang kasama ng lalaking yan. Kawawa naman lalaking yan, oh. Hinuhututan lang ni Desiree. Baka pag wala ng pakinabang etsepwera na. Iba't ibang klase ng bulungan ang kanilang naririnig pagkalabas nila ng apartment. Imbis na magpa-apekto ay naglakad sila ang taas noo. Pinagtaasan niya rin ang mga ito ng kilay pagkatapos ay inirapan. Yumuko si Luca at mahinang bumulong sa kanya. Don't mind them. They're just bunch of idiots. Bulong nito sa kanya na ikinatawa niya ng mahina. Tinignan niya ito. Hindi naman ako apektado. Ang ganda-ganda ko para isipin pa sila, no? Mai-stress lang ako. Anya, umangat ang sulok ng labi nito at tumango. Good. Sabi nito. Pagkalabas sa maliit na eskinita ay nakita niya ang maganda at mamahalin nitong sasakyan na Ferrari SF90 XX Estradale that cost $840,000. Umawang ang kanyang bibig sa pagkamangha. Sobrang yaman talaga ng boyfriend niya. Pinagbuksan pa siya nito ng pinto. Ito rin ang nagkabit ng seatbelt para sa kanya bago umikot at sumakay sa driver's seat. Mabilis itong pinasibat ang sasakyan paalis. Pagkarating nila sa mall ay agad siya nitong dinala sa isang butik. Agad siyang nalula nang makita ang presyo. Napalunok siya at napangiwi. Nilingon niya si Luca na nasa kanyang likod. Lumapit siya dito at sinenyasang yumuko. Ang tangkad kasi nito kaya hindi niya abot ang tenga. Sa iba na lang tayo. Ang mahal eh. Mahinang bulong niya.
Sinadya niya talagang hinaan dahil may kasama silang sales lady. Mahina namang tumawa si Luca at umayos ng tayo. Don't worry about the price. I told you, it's my treat. Choose anything you want. Sagot nito na ikinanguso niya. Wala siyang nagawa kundi ang pumili. Agad niyang sinukat sa dressing room ang napili niya. It's a deep V-knitted mini dress with equally alluring side dips to accentuate her curves. Kitang-kita ang gilid ng kanyang breast dahil wala siyang bra. It's a braless type of mini dress. Paglabas niya ng dressing room ay agad na napatitig sa kanya si Luca. Pinasadahan siya nito mula ulo hanggang paa. Nagsalubong ang kilay nito sa banda sa kanyang dibdib. Hindi niya mawari kung nagustuhan ba nito o hindi. What can you say? Nakangiti niyang tanong. Sumimangot ito. Great. It suits you but you can't wear it in public. Unless kung sa loob ng apartment mo at ako lang makakakita. I can't let them see you wearing like that. Your breast is full show. Para sa mata ko lang dapat yan. Nakasimangot nitong sabi na ikinatawa niya. Sa huli ay iba ang kanyang binili. Yung hindi daring at pasok sa taste nito. They bought dress, sandals, bags at other girly stuffs. Luca loves to spoil her. Yan ang napapansin niya. Pagkatapos nilang mamili ay sa isang restaurant naman sila pumunta para kumain ng tanghalian. They enjoy the day together. Luca even bought her a flower. Hindi na cactus dahil bouquet of red roses na. Pagdating naman ng gabi ay pumunta sila sa isang peryahan at sumakay sa iba't ibang rides. She's afraid of heights kaya sigaw siya ng sigaw. Muntik na siyang mapaos. Oh my God! That was awesome! Malawak ang ngiti niyang saad pagkababa nila ng Ferris wheel. Luca smiled widely and kissed her temple. Are you happy? Nakangiti na tong tanong. Mabilis siyang tumango. Yes! Sobra! It's my first time na sumakay sa iba't ibang rides sa perya. Unang beses ko rin tong tumapak sa peryahan. Pagkukwento niya. Unang beses niya itong maranasan. Nung bata kasi siya ay kahit ni minsan ay hindi niya ito naranasan dahil wala silang pera. Sobrang hirap ng buhay nila. Labandera ang kanyang ina habang construction worker naman ang kanyang ama. Nang magkasakit ang kanyang ina ay nahinto ito sa paglalabandera. Habang ang ama naman niya ay nagkaroon ng ibang babae. May isa siyang nakakatandang kapatid ngunit sumama sa kanilang ama nang iwan sila ng kanyang ina. Namatay ang kanyang ina dahil sa sakit na lung cancer. 10 taong gulang pa lang siya noon. Tapos ay wala siyang alam na ibang kapitbahay o kamag-anak na malalapitan. Kaya sa murang edad ay natuto siyang magtrabaho. Hanggang sa nag-20 anyos siya. Doon siya nagsimulang magtrabaho sa bar hanggang sa ngayon na 25 na siya. Well, if you want us to go back there, we can. Just tell me. Ngumiti siya ng malawak at tumango. Tumingkayad siya at hinalikan ito sa labi. Sobrang swerte niya kay Luca. Hindi niya ito pakakawalan pa. Dahil magtatatlong araw nang hindi pumapasok sa club si Desiree ay nagtataka ang lahat. Lalo pat wala silang nakuhang balita kung napaano na ito. Kaya naman Desiree decided to go to the club para mismo magpaalam sa manager na magre-resign na siya. Ayaw na niyang sumayaw at makipaglaro sa kanyang mga customer dahil may boyfriend na siya. May malaking naipon na rin naman siya para sa sarili kaya hindi na rin problema. You're resigning? Kunot noong tanong ng kanyang baklang manager. Yes ma'am, magre-resign na po ako. Solidong sagot niya. Why? Hindi pa rin ito makapaniwala. Maybe kasi akala nila ay devoted siya sa trabahong ito na habang buhay siyang ganito. Gumuhit ang totoong ngiti sa kanyang mga labi. Animoy meron siyang naalala. Because someone made me realize na kahit ano pa ako, na kahit ganito ang trabaho ko ay deserve ko pa ring mahalin. Gusto kong suklian ng taong yun ang pamamagitan ng pagre-resign ko dito. I want to give him assurance na siya lang ang lalaking mamahalin at siya lang ang lalaking pwedeng umangkin sa akin. Nakangiting anya. Humugot ng malalim na hininga ang kaharap at tumango bago pinirmahan ang kanyang resignation letter. Thank you, Ma'am Jella, she said and smiled wildly. Pagkatapos niyang ibigay ang kanyang resignation letter, ay agad na siyang lumabas ng opisina para puntahan si Luca sa ibaba. Nasa counter area kasi ito. Umangat ang kilay ni Desiree nang makitang may isang babaeng lumalandi sa kanyang boyfriend. Nakita niya ang inis sa mukha ni Luca habang mariing tinataboy ang babae. What's the matter here, baby?
Malambing niyang tanong kay Luca pagkalapit. Nilagay niya rin ang kanyang palad sa dibdib nito. Ngumiti ito ng malawak sa kanya at hinapit ang kanyang bewang at pinatakan ng halik ang kanyang noo. Well, there's a pest who's trying to pester me. Sagot nito at nilingon ng babaeng nakatingin ng masama sa kanya. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Bakit mo inaabala ang lalaki ko ha? Go away! Bago pa kita masipa palayo! Banta niya rito. Sinamaan pa siya nito ng tingin bago umalis. Para mo kong kabit sa sinabi mong lalaki ko. Maktol nito na ikinatawa niya ng mahina. Dahil lalaki ka naman talaga. You're my man, remember? Anya, ngumuso ito at pagkatapos ay hinalikan siya sa labi. Yeah, lalaki mo ko. Anito sa pagitan ng kanilang halikan. May I borrow this gorgeous lady? Napabitaw sila sa kanilang halikan nang may marinig na nagsalita. Nagdikit ang kanilang mga kilay nang makilala ang lalaki. Ito ang huling customer niya. My girlfriend is not a thing for you to borrow. Malamig ang boses na sagot ni Luca. The guy laughed sarcastically. This lady is your girlfriend? Nakangisi nitong tanong. Nagtagis ang panga ni Luca at nanlisik ang mga mata. Sobrang sama ng tingin nito sa lalaking kaharap. Hinigpitan ni Luca ang pagkakahawak sa kanyang bewang at mas lalo pa siyang nilapit sa katawan nito. Wala nang space sa kanilang pagitan. Alam mo bang natikman ko ng sinasabi mong babae? Actually, hindi lang ako. Marami kaming nakatikim dyan. Napairap siya sa narinig. Sobrang proud nito habang sinasabi yun, hanggang labi, leeg at dibdib lang naman ang natikman nila sa kanya. Mas lalong sumaba ang timpla ng mukha ni Luca. Hinaplos niya ang dibdib nito para pakalmahin. Don't listen to him. Pulong niya na mukhang narinig naman ng lalaki dahil malakas itong humalakhak. Bakit? Dahil totoo ang sinabi ko, hindi ba? Hamon nito. Sinamaan niya ito ng tingin. Can you fucking shut up? Galit niyang singhal. Oh, why, honey? Are you scared na malaman niya kung ano ang totoong ikaw? I bet he didn't know, right? Siya naman ngayon ang umisi. Huli ka na sa balita. My boyfriend knows my work. Nakangising Anya. Nabura ang ngisi nito sa labi at naging seryoso ang muka. So if I were you, I live now bago ka pa masuntok ng boyfriend ko. Anya, Hindi pa tayo tapos. sagot nito sa nagbabantang boses. Inirapan niya lang ito. Naramdaman niya ang paghinga ng malalim ni Luca. Thanks for that, babe. Hindi ko alam kung anong magagawa ko sa gagong yun kapag napatuloy pa rin siyang istorbohin tayo. I badly want to wipe that smirk of him. Mahina siyang tumawa at umiling. Mabuti pang umalis na lang tayo at mag-date. Suwestyon niya. Agad namang nagliwanag ang mukha nito at tumango. You're right, babe. Let's go and have some date. Saad nito at hinatak siya palabas ng club. What do you want to eat for dinner? Tanong nito sa kalagitnaan ng pagdadrive. I want to eat in a Filipino restaurant. Sagot niya. Alright, let's go there. Saad nito. Nang makapasok sila sa restaurant ay pinaghila siya nito ng upuan. What's your order, ma'am, sir? Nakangiting tanong ng waitress. I want chicken caldereta, pansit, pork adobo, inasal and rice. For the drinks, just juice. Sagot niya. What about you, sir? Tanong ng waitress kay Luca. Same with my girlfriend. The waitress nodded her head at umalis. After 30 minutes of waiting ay agad namang dumating ang kanilang order. Nagpasalamat siya sa naghatid bago nagsimulang kumain. Magana siyang kumain dahil sa sobrang sarap. Ganon na rin si Luca. Sa sobrang busy nila sa kani-kanilang pagkain ay parang nakalimutan na nila ang isa't isa. They eat without a second thought. Pagkatapos nilang kumain ay napangiti na lamang sila sa isa't isa. Nanatili pa muna sila ng ilang minuto bago umalis at nag-date sa dalampasigan. Do you want to eat ice cream? Tanong nito pagkaupo nila sa dalampasigan. Ang kanilang dalang panyo ang kanilang inupuan para hindi madumihan ang kanilang puwet. She eagerly nodded her head. Luca chuckled and kissed her temple bago tumayo. I'll buy you one. Wait me here, okay? Saad nito na ikinatango niya. Pinanood niya ang papalayo nitong likod. Nilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Marami rin siyang nakikitang nagdi-date na magkasintahan.
Madilim na ang paligid pero dahil sa poste ng ilaw ay nagkaroon ng liwanag. Here. Napababa ang kanyang tingin nang makita ang ice cream sa kanyang harapan. Matamis niyang initian si Luca at nagpasalamat. Masaya siyang dinilaan ng kanyang ice cream habang pinapanood lang siya nito. Hindi ka bumili ng sayo? Tanong niya nang mapansing wala itong dala. Umiling ito. You want? Tanong niya. Nah, I'm good. Sagot nito at nagkibit-balikat na lamang siya at nilantakan ng ice cream. Ngunit nangunot ang kanyang noo nang may matigas na bagay na kanyang kinain. Niluwa niya ito sa kanyang palad. What the hell? Gulat niyang bulalas nang makita ang isang singsing. Nanlaki ang kanyang mga matang nilingon si Luca na ngayon ay may ngiti sa labi. What is this? Kinakabahan niyang tanong sa hindi malamang dahilan. Nakangiti nitong kinuha ang singsing sa kanyang palad. Nakita niya pa ang pagningning nito. This is engagement ring that I want to give to you. Malakas siyang napasinghap. She blinked numerous times para ibalik ang namumuong luha sa gilid ng kanyang mga mata. Pero natalo siya nang makita ang unti-unting pagluhod ni Luca sa kanyang harapan. Mabilis na pumatak ang kanyang luha sa mata. Luca gulped hard and looked at her eyes deeply. I know that our meeting was a lie because of my pretending. But that's because of my love for you. They even said that people in love do silly things. And they are true. I did that. And I pretended to be a beggar just to get close to you. Hindi ko alam kung bakit ko pa naisip. But I'm not sorry because you noticed me. The shame I did to myself was worth it. He said and laughed as if he remembered something. Walang katapusan ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata habang nakikinig sa mga sinasabi nito. Desiree, can I ask for your hand in front of the vast ocean? Can we be together forever in the endless sea? May I marry you in front of the Lord? And can I make you the mother of my future child? You can only answer yes. No other. Mahina siyang natawa dahil sa huling sinabi nito. Pinunasan niya ang kanyang luha at sunod-sunod na tumango. Lumawak ang ngiti sa labi ni Luca at pagkatapos ay nanginginig ang kamay na sinuot sa kanyang daliri ang singsing. Tumayo ito at agad siyang hinalikan ng mariin sa labi. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tinugunan ang halik nito. Nagising sa pagkakatulog si Desiree dahil sa pagpugpog ng halik sa kanyang muka. Bahagya siyang gumalaw na ikinakiliti ng isang maliit na boses sa kanyang ibabaw. She heard a small giggle na ikinangiti niya. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. Agad bumungad sa kanyang isang cute na bata na girl version ng kanyang asawang si Luca. It's been 3 years and a half na kinasal sila ni Luca at sobrang swerte niya dito dahil palaging nandyan para sa kanya si Luca. Nakaalalay habang pinagbubuntis niya ang batang nakapato ngayon sa kanya. Good morning, sweetie. Where's your daddy? Malambing niyang tanong. Dada? Nakangiti siyang tumango. Gumuso ito at tinuro ang banyo gamit ang maliit nitong daliri. Oh, that's why you're on top of me dahil nilagay ka ng daddy mo? Nakangiting saad niya. She kissed her daughter neck kaya mahina itong humagikik dahil sa kiliti. Bumukas ang pinto ng banyo kaya pareho silang napalingon. Dada! Agad na gumalaw paalis ang kanyang anak sa kanyang ibabaw para tumayo. Malawak ang ngiti sa labi ni Luca na naglakad patungo sa kanila. Kinarga nito ang anak nang itaas ito pareho ang kamay. Luca kissed his daughter at pagkatapos ay yumuko para halikan siya sa labi. Nakita niya ang mabilis na pagtakip ng kanilang anak sa mata nito. Mahina siyang tumawa sa pagitan ng kanilang halikan bago bumitaw. Good morning, wife. How's your sleep? Malambing nitong tanong at pinatakan pa siya ng huling halik. Ngumiti siya ng matamis. It's great. Katabi ko ba naman kayong dalawa eh? Anya. Luca chuckled lightly bago binaba ulit ang kanilang anak sa kama. Go to mama first, honey. Dada will gonna change first. Mabait namang tumango ang kanilang anak at lumapit sa kanya at kumandong. Pagkatapos nitong magbihis ay agad na silang bumaba para kumain ng agahan. Mama! Oatmeal! Nasasabik nitong saad. Natatawa siyang tumango. Alright. I'm gonna prepare your oatmeal. Anya. Yehey! Malawak siyang napangiti nang makita ang nagniningning nitong mata.
Narinig niyang mahinang halakhak ni Luca. Lumapit ito sa anak at hinalikan sa noo. My baby is excited to eat her oatmeal. Nakangiti nitong sabi. Gianna giggled and kissed her father on the lips. Mas lalo namang lumawak ang ngiti nito. After nilang kumain ay binili niya kay Luca ang kanilang anak. Mag-grocery siya ngayon dahil ubos na ang kanilang stock sa bahay. We'll wait for you. Saad ni Luca at hinalikan siya sa labi. Ganun rin ang kanyang anak. Umalis siyang may ngiti sa labi. Mabilis lang ang ginawa niyang pag-grocery at lumabas agad sa convenience store. Sa kanyang paglabas ay siya namang paghinto ng isang itim na van sa kanyang harapan. Marahas itong bumukas at iginagulat niya. Agad na bumaba ang dalawang lalaki at hinuli siya. Hindi na siya nakasigaw nang takpan nito ng panyo ang kanyang bibig. Dahil sa gulat ay nalanghap niya ang nakakahilong amoy nito, dahilan kung bakit siya nawala ng malay. Nagising na lamang siyang nakaupo sa isang upuan. Nilingon niya ang kanyang katabi. Nanlaki ang kanyang mata nang makita si Luca. Malawak ang ngiti nito. Naguguluhang nilibot ang kanyang paningin. Walang ibang taong maliban sa kanilang anak at sa isang lalaki. Glad you're awake. Luca said. Kinunutan niya ito ng noo. Anong ibig sabihin nito? Naguguluhan niyang tanong. We're getting married. Sagot nito. Suminghap naman siya. Are you serious? We're already married. Saad niya. Dumukwang ito at hinalikan siya sa noo. Yeah, we're already married but I want to marry you again and again. Sinamaan niya ito ng tingin. So, mag-e-expect na lang ba ako na palagi mo akong kikidnapin? Malakas itong tumawa. Yeah, mag-expect ka na lang na hindi ka na mabibigla. Taas baba ang kilay nitong sabi. Inirapan niya ang asawa ngunit ngumiti rin ito kalaunan. Nagsimula ang seremonya ng kanilang kasal. Hanggang sa inanunsyo ng judge ang kanilang pagiging mag-asawa. They kiss in front of their daughter at sa judge na nagkasal sa kanila sa pangalawang pagkakataon. Next time, hindi mo na ako kailangang kidnapin dahil magpapakasal naman ako sa'yo ng paulit-ulit ng walang tutol. Anya, tumawa ito at tumango. All right, Mrs. Armani. Sagot nito at hinalikan ulit siya sa huling pagkakataon. At dyan na po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The Frosty and the Pretend Beggar. If you like the story, please don't forget to like, comment, share, and subscribe for more wonderful stories. Hanggang sa muli! Paalam!